Talaga sa mga Duterte talaga po, una ang sarili. Kahit sa kanyang mga kaalyado, una yung Duterte, una yung sarili, kaysa sa ating bansa. Pero hindi natin maintindihan kung bakit sinusuportahan pa rin siya, mga kababayan ng mga DDS. Sa bagay, may paliwanag po si Panelo kung bakit ganon. Gusto ninyong marinig ulit yung paliwanag ni Panelo? Baka sabihin ninyo, Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sarap ng buhay po ni Sara. Patrabil-trabil lang po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lumarga pag Kuala Lumpur, Malaysia, para sa 46 ASEAN Summit, trade talks para patuloy na ayusin yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino para sa bagong Pilipinas. Si Sara Duterte, lahat pang sarili, yung travel. Pagkatapos, habang yung ating Pangulo nasa Kuala Lumpur, Malaysia, para magtrabaho, itong si Sara, imbes magpaiwan siya, hindi dahil caretaker siya ng gobyerno kasi wala nang tiwala sa kanya yung ating Pangulo. Pero sabi ng mga netizens, yung Mindanao kasama yung Davao City, nadubog sa baha, i-overwhelming yung support sa kanya ng mga taga Mindanao. Tulad ng dati, lumipad, mga kababayan, outside of PAR. Tulad nung nauna, nung panahon ng Christine, na nagatid ng matinding pagbaha sa Luzon. Ngayon sa Mindanao, lubog sa baha ang maraming lugar. Outside par na naman po si Sara. Talaga niya, Mr. Maravillas, dapat nang ma-impeach si Sara Duterte. Yan nga po ang dapat pag-usapan natin. Kasi may mga developments na dito tungkol sa impeachment ni Sara. But before natin pag-usapan, dito muna tayo po sa kwentong katatawanan. Ipadalan pa naman ito mga kababayan ng taga Paris, France. Padala ni Abelardo Francisco ng Paris, France. Ito, kwentong OFW. Isang araw, nakatanggap ng parcel itong si Aling Sara mula sa kanyang anak na OFW sa Saudi na si Dodong. Siyempre, tuwang-tuwa si Aling Sara, pati yung mga kapatid, kasi may padala po. Ngayon, bilang pasasalamat, sumulat si Aling Sara kay Dodong. Ito yung sulat mga kababayan. Sabi niya, Dear Dodong, anak, nagustuhan namin lahat ng mga padala nimo. Pira lang doon sa Nivea Moisturizing Milk. Nagtai mga kapatid mo. Next time, kape na lang ha. Nagmamahal, inang. Na pagkamalan pong gatas, kasi naman po, yung pangalan, Nivea Moisturizing Milk, ginawang gatas talaga. Nagtatay po. Naipagka-ignorante. Anyway, joke man lang po. Maraming salamat kay Mr. Abelardo Francisco dyan sa Paris, France. Sabi niya, wag na daw yung 200. Okay na daw siya. Importante daw, masaya. Okay pa. Maraming salamat sa contribution po ninyong kwentong katatawanan. Di bueno, yung mga gusto na magpadala ng kanilang entry, message lang po kayo sa aking messenger sa Dante Maravillas Facebook account. Pati doon sa Dante Maravillas vlog, may may price na 200. Kaya lang yung iba ayaw. So okay lang po. Yung may mga entries na sumali sa ating kwentong katatawanan, may raffle tayo mga kababayan doon sa mga nagpadala. Sa monthly draw, 5,000 pesos pag nabunot po yung inyong pangalan. Sa grand draw po, sa December, 10,000 pesos. Okay po?
Dito na po tayo mga kababayan sa ating seryosong kwento. Ito si Sara, si Aling Sara mga kababayan. Lumipad palabas ng Philippine Area of Responsibility. Sara departs for Qatar, Netherlands. Sumabay pa mga kababayan sa pagbiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di bali yung ating Pangulong Bongbong ang pagbiyahe niya papuntang Kuala Lumpur para mag-attend po sa 46 ASEAN Summit para sa trade talks. Napakalaga po ito. Pero si Sara, wala mang kakwenta-kwenta yung travel niya. Pang sarili po, iniwan yung ating bansa habang lubog sa baha yung Mindanao. Dahil sa matinding mga pag-ulan nung mga nakaarang araw. Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano nangyari doon sa Mindanao. Buti na lang yung ating gobyerno po, laging handa. Pero taga Mindanao siya. Overwhelming yung kanyang suporta sa mula sa mga Mindanaoan. Pati yung kanyang mga kaalyado. Pero imbes mag-ikot man lang muna, ayun, lumipad papuntang Qatar. Ayan mga kababayan, sabi dito, Vice President Sara Duterte departs today for Qatar and later the Netherlands, where she is scheduled to meet with the Filipino community in both countries and spend her birthday with her father in The Hague. Talaga sa mga Duterte talaga po, una ang sarili. Kahit sa kanyang mga kaalyado, una yung Duterte, una yung sarili, kaysa sa ating bansa. Pero hindi natin maintindihan kung bakit sinusuportahan pa rin siya, mga kababayan ng mga DDS. Sa bagay, may paliwanag po si Panelo kung bakit ganon. Gusto ninyong marinig ulit yung paliwanag ni Panelo? Baka sabihin ninyo paninira ito. Kung paninira ito, ang nanira sa kanila, supporter nila, si Panelo mismo. Tama po. Yan ang sinasabi ng mga DDS. Walang tigil daw tayo sa paninira. Paano tayo manira na ang kasiraan mga kababayan ng mga Duterte, sila yung may gawa? Pati yung kanilang supporters, tulad ni Panelo. Ito, kasiraan ito ng mga Duterte at ng mga DDS. Pero sinabi ni Panelo. Ayan po. Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. So yung mga bata at edukado, hindi nila makumbinsi. Ibig sabihin, yung mga sumusuporta sa mga Duterte at mga kandidato nila, yung mga bopols. Ganon mga kababayan. By his own admission, sinabi mismo ni Panelo. Blind loyalty mga kababayan. Hindi na nag-iisip. Yung mga edukado, hindi po bumoto sa kanila. Sabi ni Panelo. Hindi pa ako nagsabi na si Panelo. Lahat pansarili po ang iniisip nila. Iniwan ang Mindanao. Lumabas outside par si Sara Duterte. Sabi dito, para mag-celebrate ng kanyang birthday with their father sa The Hague. On May 27, the Vice President will engage with members of Filipino community in Doha. Bukas, in the Netherlands, Duterte is set to meet with their father, former President Rodrigo Duterte, and on May 30, will meet her father, former President Rodrigo Duterte, on May 30 and celebrate her birthday with him on May 31. On the same day, she will participate in a gathering organized by various Filipino community groups outside International Criminal Court headquarters in The Hague. Kaya pala may mga exhibit po doon sa sa labas ng The Hague. Ay mga standee po. Nandun si Robin Padilla, pati si Bato, mga kababayan. May exhibit ng mga picture ng dating Pangulo. Yan yung mga accomplishment daw ito ng dating Pangulo. May Paparo Paradise pa. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, look, people are seen checking out the Rodrigo Roa Duterte, the People's President exhibit at Laan Van Regan in Gobatso in The Hague, Netherlands on May 24. The exhibit is a 5-day photo
and multimedia showcase launched during the Unite for Duterte event that explores the life and legacy of the Philippines' 16th president. The exhibit will run until May 28. Yung exhibit ninyo, kulang na kulang po. Dapat sinama po ninyo sa exhibit na dinisplay ninyo dyan, yung mga pictures ng victims ng extrajudicial killings. Yan ang dapat nakadisplay dyan po. Hindi ito po, pang-cover ninyo ito sa mga kasalanan ni Digong. Dapat yung mga pictures ng mga nakalibing sa mga sementeryong victims ng AJK niya, sa kayo managkalat sa kalsada, sa kill, sa drug war niya. Di ba? Ito dapat na-publish sa Time Magazine in Manila, Death Comes by Night. Ito yung dapat nakadisplay dyan. Yan. Ito dapat ang nakadisplay. Di ba? Yan ang dapat nakadisplay. Ang sabi diyan, the coffins of Domingo Manusa in San Francisco, 5 years old lang, on December 14, both were killed by shots fired through the plywood window of their tiny Manila home. Elizabeth Navarro, 9 months pregnant, survived with Erica, 1 year old, and a second girl. Ito dapat ang nakadisplay dyan. Ito. Yan ang dapat nakadisplay. Pinagtatakpan ninyo yung totoong mga nangyari during his administration sa pamamagitan ng tinatawag ninyong photo exhibit ng mga achievements ng dating Pangulong Digong. Pero yung kahindik-hindik na war on drugs niya, di ba yun ang dapat na naka-highlight? Kasi yun ang flagship program niya. Bakit wala man lang picture ng kanyang flagship program, yung war on drugs? Di ba malinaw po? Sinasanitize ninyo, nililinis ninyo yung mabantot na administrasyon ng dating Pangulong Digong. Huwag kami mga DDS. O ngayon, balikan natin yung pag-alis ni Sara Duterte na imbes unahin yung mga flood victims, umalis papunta pong Doha, Qatar at saka Netherlands para mag-celebrate ng birthday niya. Very personal po. Lahat pang sarili, pang personal. Buti na lang po, yung ating gobyerno, matik na po ang pagpadala ng mga ayuda na kinakagalit nila na ginagamit daw yung ayuda sa pamumulitika. Pati ayuda po, pag-ayuda ng gobyerno, pinulitika ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Flooded areas in Philippines, Mindanao need help. The Climate Conflict Action Asia, CCAA, a group monitoring conflict in Mindanao, warned of a full-blown humanitarian crisis in flood-hit areas in the Bangsamoro, particularly the Maguindanao provinces, if no actions were immediately taken. The CCAA said heavy rains in the past days that had submerged low-lying areas in Maguindanao del Sur and nearby provinces and extended the uncertainty and insecurity in a place that a week earlier had seen the most violent election in the region. Lumubog po sa baha, kasama sa lumubog yung Davao. So sabi dito, the floods caused by torrential rains found by the Intertropical Convergence Zone inundated 140 villages in 14 towns of Maguindanao del Sur in parts of Maguindanao del Norte by Sunday. Flash floods were also reported in Basilan, in Sulu provinces. Agricultural damage was projected to be extensive, with the town of Dato Abdullah Sangki in Maguindanao del Sur already reporting crop losses in 1,552 hectares of farms. Sa Davao, nearly 100 families affected by flood in Davao City. Sabi ng report mula sa GMA Regional TV. Yan po. Pagkatapos, imbes na bisitahin ni Sara muna yung kanyang region, lumipad outside para mag-celebrate ng birthday.
You see, mga kababayan, pangalawa na to. Inuuna ang sarili kaysa sa kanyang mga kababayan. Buti na lang, matik yung pag-aksyon ng ating gobyerno po. Ito po yung report kahapon ng Philippine News Agency. DSWD provides 2.2 million aid to Mindanao families hit by heavy rains. Yan multitasking ang ating Pangulo po. Sabi dito, alinsunod na nga rin sa mga utos ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa mga local government units para makapagpaabot ng agarang tulong at kapanatagan sa mga apektadong pamilya. Sabi po ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. From May 15 to 18, the effects of ITCC have impacted families from regions 9 Zamboanga Peninsula, 10 Northern Mindanao, 11 Davao Region, 12 Soc-Sargen, and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dumlao said the DSWD field offices in the affected regions are on high alert to ensure that family food packs and essential non-food items immediately reach the disaster-hit families. Lubos po kaming nagpapasalamat sa DSWD 12 sa agarang tulong na ibinigay sa amin. Malaking ginhawa po ang mga family food packs na natanggap namin sa gitna ng dinaranas naming baha. Sabi po ng beneficiary na si Edna. So far, nakapagatid na tayo ng 1,315 boxes ng family food packs sa mga apektadong residente sa Kumalarang at pati na rin sa Bakungan na isa sa pinaka-apektado na munisipalidad sa Zamboanga del Norte. Sabi po ni Dumlao. Sumatik po, kaya dapat ito pong DSWD Secretary si Gatchalian, isa sa mga pinakang masipag na sekretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat na ma-retain. You see? Si Sara Duterte na nasa taga Mindanao, nasaan? Oto, lumipad po. Ayon, lumipad pa duha, papuntang Netherlands kasi magbi-birthday daw siya. Mas importante yung pag-celebrate niya ng birthday, mga kababayan, sa ibang bansa, with their family, with digong, kaysa yung magatid man lang ng tulong o bumisita man lang sa kanyang sariling lugar. You see? Pagkatapos gusto ninyong maging Pangulo. Mabuti pa nga, mga kababayan, mas maayos pa si dating Vice President Leni Robredo sa mga ganitong sitwasyon nung malubog po sa baha yung kanyang lugar sa Naga City. Mismong si Leni Robredo lumusong sa baha. You see? Yun pa yung naging katulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katunggali niya sa 2022 election. Pero naging katulong na ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa paghatid ng ayuda, assistance sa mga nasalanta. You see? Multitasking po yung ating Pangulo na dumating sa Kuala Lumpur para sa trade talk sa ASEAN with the First Lady. Kasama po yung ating First Lady na masyadong nilalait ng mga Duterte at mga supporters niya, yung first couple, pati si Martin Romualdez. So, ito yung ating Pangulo na halos hindi na mamahinga. President Ferdinand Marcos Jr. arrived in Kuala Lumpur, Malaysia last night to attend the 46th ASEAN Summit, where regional leaders are expected to draw up a collective response to Trump administration's sweeping tariff increases. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang departure speech, I will add to that list of issues in the discussions with the chair of ASEAN, Malaysia, specifically PM Anwar, on the proper response of ASEAN as a group towards the new tariff schedule being imposed by the United States, sabi ng ating Pangulo. Aside from working out emerging trade issues, Mr. Marcos said his administration would continue championing ASEAN's central role in addressing regional challenges, including tensions dito po sa South China Sea, the Myanmar crisis, and the governance of emerging technologies like
ito pong artificial intelligence. So sabi ng ating Pangulo, dito anya sa summit night na to, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea. Yung sitwasyon anya sa Myanmar, yung threat sa regional peace and maritime security dito sa West Philippine Sea, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. So makikita ninyo, tutok na tutok ang ating Pangulo sa pagsasaayos ng ating bansa, ng bagong Pilipinas. Si Sara, lahat po pansarili, habang sumisweldo, mga kababayan from the taxes of the Filipino people. Wala nang ginawa. Nung kampanya, ang ginawa ni Sara, manira. Kaya dapat talaga, ma-impeach na to, ma-convict si Sara Duterte. Pero siyempre, depende yan sa lakas ng ebidensya na ipipresenta mga kababayan ng prosecution panel sa Senate impeachment trial. Kaya nanawagan po yung isang grupo, itong think tank, nanawagan sa ating mga senador to rise above politics sa impeachment trial ni Sara Duterte. So sabi po ni Strat-based President Dindo Manhit na ang kanilang panawagan sa ating mga senador to rise above political alliances and personal interest niya. Ayon po kay Manhit, ito anyang upcoming impeachment trial will serve as a challenge for incumbent, returning and newly elected lawmakers to overcome coalitions and personal gains. Sabi niya, no one can dictate the outcome of the impeachment proceedings. This lie within the Senate's constitutional mandate, with the senators must rise above political alliances and personal interests and base their decisions on credible and reliable evidence. Tama po si Manhit. Kaya nga po, siguro kung maaari, tingnan ng ating mga House panel of prosecutors. Kung tingin ninyo po, itong ilang mga senador tulad ni Bato, ni Bongo, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla, lalo na po si Bato, wala pang trial, may decision na siya, may stand na siya. Pre-judge na ni Bato, mga kababayan, sa mga interviews. Ang Senate impeachment trial, they are clearly for acquittal based mismo sa kanyang mga pahayag. Wala pang presentation ng ebidensya. Acquittal na. I think the prosecution panel should file a petition before the impeachment court asking the Senate President na ipa-inhibit itong ilang mga senador na hindi man po masawata ng pagsasalita prejudging the impeachment trial. Nagpaalala na po si Senate President Chis Escudero na i-avoid ng kanyang mga kapwa senador ang pagpapalabas ng mga statements na tulad ng mga ginagawa itong mga kalyado ni Sara Duterte. Pero inignore, binaliwala yung mga panawagan po. So I think, magpakita dapat ng ngipin si Chis Escudero. Kaya lang, baka si Chis Escudero patalsikin bilang. Di ba? Baka mapalitan po na Senate President at nag-intention mismo si Amy Marcos. Nag-announce si Amy Marcos. Pinapost daw siya to run for Senate President. So, dalawa, ang lumilitaw na pangalan. Ibali si Tito Sen, mga kababayan, fair siya. Nakikita natin sa mga previous stance niya sa mga importanteng issues. Pero itong si Amy Marcos, delikado mga kababayan. Kaya ito yung napiperceive ng ating mga mamamayan, including Mr. Manhit ng Strat base. Kaya nanawagan siya to rise above political alliances and personal interest. Tama po. Dapat ganon. Kapag hindi na sila mga kababayan maging impartial sa ganitong napaka-importanteng mga issue, I think sa susunod na mga araw, kailangan na mangampanya na tayo na i-abolish na lang po yung Senado. Mag-unicameral na lang po tayo kasi yung mga senador po, yung Senate mismo, na-invade na po ng mga clowns. Sabi nga po, ano asahan mo anya sa pagpili mo, pagboto ng mga clowns, kundi circus?
Tama po mga kababayan. Asa ka pa, binoto mo mga clowns tapos nasasya ka na magkaroon ng circus sa Senado. Diba? Kaya sabi ni Manhit, accountability is the foundation of stable and credible institutions, anya. Without it, there will be no public trust. The strength of our democracy lies in how will we hold those in power to account. This is how we create lasting political stability. He noted, adding that the strength of our institutions is measured, anya, not by the authority, but how openly and honestly authorities can be questioned, corrected, and held accountable for their actions. Correct, mga kababayan. Manhit stressed that ordinary Filipinos, anya, and the social services that are meant for them will be at the losing end should leaders end up unaccountable for their actions, warning that this can even lead to social unrest and instability. So yun, nag-aabangan natin, mga kababayan, paano mag-behave yung ating mga senador at ano yung gagawin ni Senate President Chis Escudero should he remain. He remains as Senate President po. Kung siya pa, hindi siya mapalitan. With all these statements na pinalalabas ng mga pro-Duterte senators, lalo na po ni Senador Bato, na pre-judge na po yung impeachment trial. May verdict na po siya. May judgment na acquittal. Mismong mula sa kanyang bibig. You see? May ganon. Dapat nga siguro may mag-file ng reklamo laban dito kay Bato sa Ethics Committee. Somebody should file a case. Kasi dapat hindi ito pinababayaan ng ating mga senador or somebody siguro sa sa Integrated Bar of the Philippines. Bakit hindi kayo mag-file? Tinasalaula na po yung ating institusyon, the Senate as an institution. Ano pa yung ginagawa ninyo? Bakit hinahayaan natin ang ganito? Sasabi dito sa balita, Senate President Francis Escudero earlier informed Speaker Martin Romualdez that the senators were ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors for the reading of impeachment charges against Duterte when Congress resumes its session on June 2. Escudero said the Senate expects the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session, a procedure in accordance with the first rule on impeachment trials. So, si Sara, unbothered, lumarga pa duha in The Hague para mag-celebrate ng kanyang birthday. Ang sabi, babalik siya June 4. So, habang binabasahan siya ng articles of impeachment sa June 2 at mag-convene sa June 3 yung impeachment court, si Sara po nagsi-celebrate ng birthday. Nandun pa siya sa The Hague at babalik daw June 4 dito sa Pilipinas. Unbothered talaga po. Hindi kayo na-insulto mga senador sa ginagawa ni Sara Duterte? Unbothered na unbothered. O cover man sana niya, Mr. Marabilla, sa totoo lang, ayaw lang palata ni Sara Duterte. Kaya ginagawa na to. Tama po. Sa psychology, ganyan po eh. Huwag dapat magpalata. Defense mechanism, mga kababayan, in action. Di ba pa? So iba-iba yung reaksyon ng mga tao, mga netizen. Sabi ni Leonardo Gonzales Santos Jr., Senator judges must uphold the highest conviction for truth and justice, setting aside personal interest in favor of the nation's welfare. In doing so, they help move the country forward for the greater good of the Filipino people. Sabi ni GP Gupo, the Senator's judgment in Sara's impeachment trial should be based on the weight of the evidence and testimonies presented against her, not on political alliances, especially since more senators are already considering the 2028 political landscape. Sabi ni Jesse Villabona Severino, accountability over and above loyalty to one person. Sabi ni Maria Gracia Plena, thy will be done. Sabi ni Philip Canono, exciting to watch.
Sabi ni Victoria Comita Perez, money speaks. Sabi ni Marco, may desisyon na ang mga yan kahit di pa nagsisimula ang trial. Baka nga during the trial, sila pa mismo maging abogado ni BP. Yan mga kababayan, yung mga reactions ng ating mga netizens. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.